Maligayang pagdating sa Anoni Sports and Boxing Channel, ang iyong bagong tahanan para sa mga balita at talakayan tungkol sa sports at boxing. Sa channel na ito, matutunghayan mo ang lahat ng mga kaganapan sa mundo ng sports, mula sa mga epic boxing matches hanggang sa pinakamalaking paligsahan sa iba't ibang larangan. Inihatid namin ang mga makabagong balita, masusing analysis, at mga highlights ng paborito mong mga atleta at laban. Kung ikaw ay isang tagahanga ng sports at boxing, dito ka na. Sa isang bayan na tinatawag na Sitio Sapak, nakilala hindi lang sa mga masarap na pandesal, kundi pati sa mga kakaibang patimpalak, nag-organisa ang mga lokal na opisyal ng isang espesyal na palaro, ang Street Fight Boxing Championship. Isang kakatwang bersyon ng tradisyonal na boxing, pero may halong iba't ibang martial arts gaya ng Muay Thai, Taekwondo, at kung ano-ano pa. Ito'y ginawa sa isang bakanteng lote na pinapalibutan ng mga sari-saring tao, mula sa mga batang nagtitinda ng yelo tubig, hanggang sa mga matatandang naghape sa bangketa. Ang unang laban ay sa pagitan ni Mang Ben, isang retiradong boksingero, at si Troy, isang batang college student na nahumaling sa Taekwondo dahil sa mga napanood niyang action movies. Si Mang Ben ay kilala sa buong sitio bilang dating kampiyon sa boxing noong kabataan niya. Ngunit ngayon, 55 anyos na siya at may konting tiyan dahil sa sobrang pagkain ng adobo. Pagpasok pa lang niya sa arena, dala-dala niya ang isang matandang boxing gloves na may butas-butas na. Samantala, si Troy ay tila hindi mapakali, patalon-talon pa sa paligid habang naghahanda. Nakasuot siya ng kumpletong taekwondo gear, kahit na medyo awkward tingnan dahil hindi ito bagay sa street fight setting. Bawat hakbang ni Troy ay parang performance sa harap ng camera, mistulang lumulutang sa ere habang gumagawa ng dramatic na pose. Sa pagsimula ng laban, dumiretso si Mang Ben sa gitna ng ring at sumugod agad gamit ang kanyang trademark na straight punch. Subalit, bago pa siya makatama ng suntok, bigla na lang siyang pinadyak ni Troy sa dibdib gamit ang isang napabilis na flying kick. "Hoy, bawal yan! Boxing lang dapat," sigaw ng referee na siya ring barangay tanod. Pero tila wala nang pakialam ang mga manonood dahil napahagalpak na sila sa tawa. Hindi pa nagtatapos doon. Tumayo agad si Mang Ben na parang walang nangyari. Pinagsak niya ang dalawang kamay niya, nagtanong, "Ano to? Lumilipad na ba lahat ng kalaban ngayon?" Pero hindi nagpatalo si Mang Ben. Sa kanyang pagkapikon, lumapit siya kay Troy at habang nagtatangka ng isang spin kick si Troy, niyakap ito ni Mang Ben. Hinila niya pababa ang batang taekwondoista at ginamit ang kanyang old school na boxing upang suntukin si Troy sa tagiliran habang hindi makagalaw sa headlock na posisyon. Hindi makawala si Troy dahil hindi sanay sa ganitong style ng laban. Nagkakagulo na ang mga tao. Tingnan natin ang pang-apat na laro. Ito ay isang material na mas bagay sa Muay Thai. Ngunit ang paraan ng boxing ay hindi masyadong kapana-panabik. Anak, siya ay napakalambot. Sa kabilang banda, ang kalaban ay hindi matangkad. Ngunit ang kanyang husay sa boxing napakabilis. Masyadong pasulong at humahampas sa preso. Ang apat na suntok ay magaling din. At ang indayog ay tila nasanay na rin siya masuntok. This short-sleeved guy is the most professional I have ever seen. Isa pang front swing ang natamaan at napahinto ang laro. Hindi mo pa ito nakikita sa Pinas. Maaari mo itong i-replay at i-pause ito upang tingnan at pagkatapos ay panoorin ang pangatlong laro. Ang manlalaro sa kaliwa ay may ganitong estilo, hairstyle at balbas na napaka-demand. Ang boksingero noong 1980s at 1990s ay halatang halata na nakasuot siya ng pulang camouflage na shorts na ito ay isang Thai na boksingero dahil mayroon siyang dalawang Thai na ribbon sa kanyang mga braso at dalawang maliit na string na tumama sa kanya para pag-usapan ang pisikal na kondisyon. Ang pulang manlalaro ay tiyak na mas mahusay at ay dapat paghirapan na. Para makabawi sa pagkakasuntok ng pabaligtad, gamitin ang pasulong na suntok upang matamaan ang north fist sa harap na kamay. Tulad ng inaasahan, mayroong ilang mga master at ang iba ay napakadaldal. Mukhang ordinaryo sila, tingnan natin muli ang larong ito and he's very energetic. He punched his upper back and hit the opponent with a bang. Si Tornado Likui ay may magandang hitsura. Tingnan natin ang showdown na ito parang itong Village House sa production team. Parang dalawang dayuhang babae, naglalaro sila, nag-iiba ng suntok ang magkabilang panig, pero hindi masyadong tumpak ang mga suntok nila. Hindi, ang maliit na Red Riding Hood na may pulang turban. Hindi. Bumagsak ang dalawang paa ngayon lang. Nandoon pa rin. Sabi ni Kuya Gago na kung patuloy kang magmamatigas at sasampalin ka sa bibig, bigyan mo talaga siya. Sa grand final, nagharap si Mang Ben, ang retiradong boksingero, at si Jojo, ang bodybuilder. Pagdating sa ring, si Mang Ben ay tila may bagong lakas ng loob. Siguro dahil sa kanyang karanasan, kahit pa si Jojo ay tila isang pader na puro muscles. Pero may isang problema, sobrang pagod na si Jojo mula sa laban nila ni Manong Muay Thai, kaya't halos hindi na siya makatakbo.
Nang magsimula ang laban, simpleng diskarte lang ang ginamit ni Mang Ben. Umiikot-ikot siya sa paligid ni Jojo, tila naghahanap ng tamang tiyempo. Bawat galaw ni Jojo ay mabagal na, parang slow motion. Sa isang iglap, sumugod si Mang Ben at tumama ng isang serye ng mabilisang suntok sa gilid ni Jojo na nagmistulang punching bag sa harapan ng matandang boksingero. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa isang huling hirit, sumigaw si Jojo ng R at nagpakawala ng isang mabagal ngunit napakalakas na uppercut. Natamaan si Mang Ben sa baba at bigla itong tumilapon sa ere. Pero sa sobrang tagal ng paglipad niya, tila nag-slow motion pa ang lahat. Hoy! Sigaw ng mga tao habang bumabagsak si Mang Ben sa lupa. Pero sa halip na sumuko, tumayo siya agad, tinapik ang sariling baba at nagsabi, "Gulat lang ako. Kaya pa to." Sa wakas, matapos ang ilang minutong suntukan, pareho silang nag-collapse sa ring, hingal na hingal, parehong pagod at parehong hindi na makagalaw. Tawa ng tawa ang mga manood habang ang referee na si Kapitan Cardo ay nag-anunsyo, "Draw! Parehong panalo. Libre soft drink sa Barangay Hall." At sa ganitong nakatawang pagtatapos, walang talo, walang masama ang loob. Ang tunay na nagtagumpay ay ang buong barangay na nagkatuwaan, nagtawanan at nagdiwang ng walang Ang susunod na laban ay ang pinakaabangang heavyweight showdown sa pagitan ni Jojo, isang kilalang bodybuilder na palaging nananalo sa mga amateur weightlifting contests sa Sitio Sapak, at ni Manong Muay Thai, isang ex-OFW na nagsanay sa Thailand ang 3 linggo para matutunan ng Muay Thai, pero tila hindi naman lubos na natutunan. Pagpasok pa lang ni Jojo sa ring, makikita mo na ang kanyang malabatok na muscles at ang kanyang signature na flex, kung saan ipinapakita niya ang bawat hiwa ng kanyang six-pack abs. Sa kabilang banda, si Manong Muay Thai ay tila hindi naman kasing taas o kasing muscular, pero puno ng kumpiyansa. Sa bawat hakbang niya ay tila inaasinta niyang tamaan ang mga kalaban ng siko at tuhod, na parang nanonood siya ng action movie sa isip niya. Nang magsimula ang laban, agad na sumugod si Jojo, gamit ang kanyang brute force at nagbitaw ng isang napakalakas na haymaker punch na muntik nang bumagsak ang buong katawan ni Manong Muay Thai. Ngunit bago siya matamaan, dumiretso siya sa isang Muay Thai clinch, isang bagay na parang nagmistulang yakap, pero gamit ang mga tuhod para suntukin ang katawan ni Jojo. Ang resulta? Si Jojo ay napadpad sa isang awkward na posisyon kung saan tila niyayakap niya si Manong Muay Thai habang ang mga tuhod nito ay tumatama sa kanyang tiyan. Maya-maya, napagod na rin si Jojo dahil sa kakaibang estilo ni Manong Muay Thai. Pero sa gitna ng labanan, biglang tumigil si Manong at tumawa ng malakas. "Aba, teka lang, parang nasobrahan ako sa Muay Thai. Natatamaan na rin pala ako sa sarili kong siko." At doon biglang bumagsak si Manong, natatawa, na parang napagod sa sariling laban. Si Jojo, kahit papaano, ay nanalo ng walang kahirap-hirap, bagamat parehong Sa huli, hindi na mahalaga kung sino ang nanalo, dahil lahat ay nalibang at nagtawanan sa kakaibang labanan na iyon. Nagdesisyon ang barangay na gawin itong taunang tradisyon na tinawag nilang ang pinakamatinding street fighting ng Barangay Bayani, kung saan ang tunay na panalo ay ang mga taga-barangay na masayang nagkasama-sama.